Siya ang kauna-unahang emperador sa kasaysayan na may hukbong hindi mapipigilan. Dinurog niya ang napakaraming kaharian at pinag-isa ang buong lupain. Ang bawat natalong kaaway ay ginawang alipin, pinilit na magtayo ng dakilang pader. Ang sino mang magkasakit o mamatay ay diretsyong inililibing sa mismong pader. Upang lalo pang lumakas, natuto pa siya ng ipinagbabawal na mahika mula sa mga salamangkero noon. Walang sino man sa mundo ang kayang humamon sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, iisa pa rin ang kinatatakutan niya, ang kamatayan. Kaya upang maghari magpakailanman, nagpadala siya ng mga tao upang hanapin ang sikreto ng immortalidad. Hanggang sa isang araw, nalaman niyang may isang salamangkera sa malayong lugar na nagtataglay ng tunay na sining ng walang hanggang buhay. Agad niyang inutusan ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang general, si Wu Ming, na dalhin ito sa palasyo. Ngunit nang iharap ni Wu Ming ang salamangkera, si Ziwen, nahulog ang loob ng emperador sa kanya sa unang tingin. Sinabi ni Ziwen na upang makamit ang immortalidad, kailangan pa nila ng isang sinaunang kasulatan, kaya inutusan ng emperador si Wu Ming na samahan siya sa paghahanap nito. Ang hindi niya inaasahan, unti-unting nauhulog ang loob ng dalawa sa isa't isa habang nasa paglalakbay. Natagpuan man nila ang sinaunang teksto, kitang-kita ng mga espiya ng emperador ang namumuong damdamin nila. Pagbalik sa palasyo, iniharap ni Ziwen ang teksto sa emperador. Nangako ang emperador na tutuparin ang isang hiling niya. Hiling ni Ziwen na makasama si Wu Ming habang buhay. Nagkunwaring pumayag ang emperador at inutusan siyang simulan ang pagbigkas ng orasyon. Bagamat hindi niya naunawaan ang mga salita, nararamdaman niyang napupuno ng kapangyarihan ang buong katawan. Naniniwala siyang nakamit na niya ang immortalidad, kaya sinabi niyang may sorpresa siya para kay Ziwen. Nanlumo si Ziwen. Ipinaggapos ng emperador si Wu Ming sa mga tanakala ng bakal at sinabi na kung papayag siyang maging emperatris, ililigtas niya ang buhay nito. Ngunit alam ni Ziwen, hindi tumutupad ang emperador. Sa sumunod na sandali, iwinasiwas nito ang kamay at pinunit si Wu Ming sa harap mismo ni Ziwen. Pagkatapos, sinaksak din siya ng emperador, ngulit ang hindi niya inaasahan, sa susunod na sandali, nagsimulang tumulo ng putik mula sa kanyang mga mata. Habang binibigkas ni Ziwen ang orasyon, palihim siyang naglagay ng sumpa. Ang nagsasagawa ng ritual ang tatamaan nito. Ang emperador, kasama ang kanyang milyong sundalo, ay naging mga estatuang luwad na hindi na makagalaw. Nakatakas si Ziwen habang may oras pa, ngunit alam niyang balang araw, mawawala rin ang sumpa at babalik ang emperador upang muling sakupin ang mundo. Makalipas ang 2,000 taon, isang pangkat ng mga arkeologiko ang hindi sinasadyang nakadiskubre sa kanyang libingan.